Isang umaga sa gitna ng matinding ulan, may isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Basang-basa, pagod na pagod, at may dalang pagkain para sa mga taong hindi niya kilala. Tinitingnan siya ng mga tao sa kalsada. Ang iba ay nakangisi, ang iba ay walang pakialam, at ang iba pa ay nagtatanong kung bakit may taong pipiliin ang ganitong buhay. Simpleng delivery rider lang naman siya. Di ba? Wala namang espesyal. Wala namang kapangyarihan. Wala namang katayuan sa lipunan. Ngunit ang lalaking iyon, ang basang delivery rider na iyon, ay si Marco Villanueva. At si Marco Villanueva ay ang tunay na may-ari ng pinakamalaking food empire sa buong bansa. Ang may-ari ng mahigit 200 restaurant. Ang taong may kontrol sa libo-libong empleyado. Ang CEO na gustong malaman kung bakit patuloy na bumabagsak ang kanilang serbisyo sa mga customer. At ang tanging paraan para malaman niya ito ay ang maging isa sa mga delivery rider mismo. Ngunit hindi niya ito inakala na sa loob ng 3 linggo ng kanyang pagiging undercover, matutuklasan niya ang isang pandaigdigang konspirasyon sa loob ng kanyang sariling kumpanya na halos sirain ang lahat ng itinayo niya sa loob ng 10 taon. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang malamig na tawag sa telepono na dumating sa kanya habang hinihintay niya ang kanyang susunod na order. Nagsimula si Marco sa wala. Literal na wala. Lumaki siya sa isang maliit na baryo sa Visayas, ang panganay sa 6 na magkakapatid, at ang kanilang pamilya ay walang ibang pagkakataon kundi ang magtrabaho ng husto. Ang kanyang ama ay isang magsasaka, ang kanyang ina ay nagbebenta ng kakanin sa tabi ng daan. Noong bata pa siya, ang pinakadakilang pangarap niya ay ang makapag-aral at makaahon sa kahirapan, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga kapatid na umaasa sa kanya. Noong edad na 18, lumikas siya patungong Maynila na may isang maleta, 500 piso sa bulsa, at isang pangako sa kanyang ina na magbabalik siyang may dalang tagumpay. Sa unang taon niya sa lungsod, nagtrabaho siya bilang dishwasher sa isang maliit na restaurant. Sa ikalawang taon, naging waiter na siya. Sa ikatlong taon, natutunan niya ang buong operasyon ng isang restaurant, mula sa pagbili ng sangkap hanggang sa pamamahala ng mga tauhan. At noong edad na 21, nagbukas siya ng kanyang unang maliit na karinderya gamit ang perang ipon niya sa loob ng 3 taon ng pagtitipid. Ang karinderya na iyon ay naging 2. Ang 2 ay naging 10 restaurant. Ang 10 restaurant ay naging isang malaking kumpanya, ang Villanueva Food Group, na ngayon ay isa na sa pinakamalaking food delivery at restaurant chain sa bansa. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, parang nagiging malayo na rin si Marco sa tunay na mundo. Nakakulong na siya sa mga boardroom, sa mga meeting, sa mga numero at presentasyon. Hindi na siya nakakakita ng mga totoong mukha ng mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Hindi na siya nakakaalam kung ano palaga ang nararamdaman ng kanyang mga customer. At pagkatapos ng isang partikular na kalamidad na nagastos sa kumpanya ng 10 milyong piso, dahil sa masamang serbisyo at hindi sinagot ng mga reklamo ng customer, nagdesisyon si Marco na gawin ang isang bagay na baliw, maging delivery rider for 30 days. Walang sinabi sa kahit sino. Walang sinabi sa board. Walang sinabi sa kanyang executive team. Nag-apply siya sa kanyang sariling kumpanya bilang delivery rider gamit ang ibang pangalan at tinanggap siya ng kanyang sariling AR department. Ang irony ay masakit na nararamdaman. Sa unang araw niya bilang delivery rider, maraming natutunan si Marco nang hindi niya inaasahan. Una, nalaman niya na ang mga delivery rider ng kanyang kumpanya ay gumagamit ng lumang motorsiklo na halos hindi na gumagana, bagaman ang kumpanya ay may budget para sa pagpapalit ng mga ito na nanatiling hindi nagagamit sa loob ng 2 taon. Ikalawa, nalaman niya na ang mga rider ay walang tamang pagkain sa maghapon dahil walang meal allowance, bagaman ang kumpanya ay nagbibigay ng meal allowance sa lahat ng office employees. Ikatlo, at ito ang pinakanakakainis, nalaman niya na ang mga rider ay madalas na pinapagalitan ng mga customer dahil sa matagal na paghahatid. Ngunit ang tunay na dahilan ng pag-aantala ay hindi ang mga rider, kundi ang mga restaurant mismo na mabagal na naghahanda ng pagkain. Ang mga rider ang tumatanggap ng lahat ng galit. Ang mga rider ang nagtatanggap ng masamang review. Ang mga rider ang nag-a-apply ng deduction sa sahod. Ngunit ang problema ay wala silang kontrol. At si Marco, habang tinatanggap ang kanyang sariling galit mula sa mga customer, na hindi alam na ang delivery rider na naghahatid ng pagkain nila ay ang tunay na CEO ng kumpanya, ay nagsimulang maramdaman ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, Hindi po sa mga customer. Hindi po sa mga rider. Kundi po sa sistema, ang sistemang siya mismo ang nagtatak. Sa ikalawang linggo ng kanyang undercover operation, nakatanggap si Marco ng isang mensahe mula sa kapwa rider na nagpakilalang si Dong. Si Dong ay isang middle-aged na lalaki, dating engineer, na nawalan ng trabaho sa pandemya at ngayon ay delivery rider para mabuhay ang kanyang pamilya. Matalino si Dong, observant, at sa loob ng ilang oras ng pakikipag-usap,
Ibinunyag ni Dong sa kanya ang isang bagay na nagpatigagal kay Marco sa kanyang kinatatayuan. May grupo daw ng mga manager at supervisor sa loob ng kumpanya na kumikita sa mga rider. Hindi sa pamamagitan ng lehitimong paraan, kundi sa pamamagitan ng isang sistema ng extortion. Ang mga rider na ayaw magbayad ng lagay sa mga supervisor ay sistemang binibigyan ng pinakamalayo at pinakamasamang delivery routes. Ang mga rating nila sa system ay manumanong binabago. Ang mga reklamo laban sa kanila ay pinapalakas, habang ang mga lehitimong reklamo nila ay binubura. At ang kinikita ng grupong ito mula sa mga rider, halos 10 milyong piso bawat taon. 10 milyong piso na kinukuha sa mga taong katulad ni Dong, mga taong nagtatrabaho ng husto para mabuhay ang kanilang pamilya. Si Marco ay nanatiling kalmado sa labas, ngunit sa loob niya, ang isang bagay ay nagsimulang mag-apoy. Kailangan niya ng ebidensya, at kailangan niyang makuha ito nang hindi nalaman ng sinuman kung sino siya talaga. Sa tulong ni Dong at ng ilang iba pang rider na nagtiwala sa kanya, nagsimulang mangolekta si Marco ng ebidensya ng dahan-dahan. Mga screenshot ng mga mense, mga recording ng mga usapan, mga dokumento na nagpapakita ng mga hindi normal na pagbabago sa sistema. Ngunit habang nangongolekta siya ng ebidensya, natuklasan niya ang isang bagay na mas malala pa. Ang grupong ito ng mga korrupt na manager ay hindi lang kumikilos ng mag-isa. May koneksyon sila sa labas ng kumpanya, sa mga kakumpetensyang kumpanya na gustong sirain ang Villanueva Food Group mula sa loob. Ang mga kompetidor ay nagbabayad sa mga insider ng kumpanya para sa impormasyon, mga trade secret, mga plano sa expansion, mga listahan ng mga pangunahing kliyente. At ang mga rider extortion scheme ay isang paraan para mapanatili ang kontrol ng mga korrupt na ito sa mga taong mababa ang antas sa hierarchy. Para walang magsalita, walang magbunyag, walang humiling ng tulong mula sa labas. Ito na ang nalaman ni Marco sa 2 linggo ng kanyang undercover mission, na ang problema ay hindi lang internal corruption. Ito ay isang organized attack sa kanyang kumpanya na tumatagal na ng mahigit 2 taon. At sa lahat ng oras na iyon, natutulog ang lahat sa boardroom. Natutulog, o kaya ay may ilan sa kanila na hindi natutulog. May ilan sa kanila na alam ang nangyayari. Ang realisasyong iyon, na posible ay may mga tao sa pinakamataas na antas ng kanyang kumpanya na bahagi ng konspirasyon, ay ang pinakamalupit na bagay na naramdaman ni Marco sa kanyang buong buhay bilang negosyante. Sa loob ng 10 taon, itinayo niya ang kumpanyang ito sa pundasyon ng tiwala. Tiwala sa mga tao, tiwala sa proseso, tiwala na ang magandang intensyon ay magbubunga ng magandang resulta. Ngunit ngayon, habang nakasakay siya sa kanyang motorsiklo sa gitna ng trapiko ng Maynila, nararamdaman niya ang bigat ng katotohanan ito, na ang lahat ng kanyang itinayo ay maaring gumuho dahil sa mga taong pinagkatiwalaan niya ang kanilang mga karera. Ngunit si Marco Villanueva ay hindi nagtatayo ng isang food empire nang walang nalalaman. Alam niya ang isang bagay na hindi alam ng kanyang mga kaaway, na ang pinakamapanganib na tao ay ang taong walang ibang inaasikaso kundi ang katotohanan. Sa ika-21 na araw ng kanyang undercover mission, nagpadala si Marco ng isang simpleng mensahe sa kanyang personal na assistant. Ang tanging taong alam ang tunay na dahilan ng kanyang pagkawala sa opisina sa nakaraang 3 linggo. Ang mensahe ay 3 salita lang, handa na ako. Kinabukasan, ang lahat ay nagbago. Dumating si Marco sa punong tanggapan ng Villanueva Food Group, hindi sa kanyang karaniwang SUV, hindi sa kanyang karaniwang suite, kundi sa kanyang delivery motorcycle. Suot ang kanyang delivery uniform, dala ang kanyang helmet at ang isang maliit na bag na puno ng mga dokumento. Ang mga security guard sa lobby ay halos hindi siya pinasok. Siyempre, para sa kanila, delivery rider lang siya. Ngunit nang ilabas ni Marco ang kanyang AI, ang tunay niyang AI, ang C-identification card ng Villanueva Food Group, ang buong lobby ay tumigil. Ang mga guard ay namutla. Ang mga receptionist ay natigilan. At ang mga dadaan sa lobby ng mga executive ay napahinto sa kanilang lakat. Tinawagan ni Marco ang kanyang assistant. I call ang buong executive team. Conference room A 1 oras mula ngayon. Walang magtatanong. Lahat ay dapat dumalo. Sa loob ng 1 oras, ang pinakaimportanteng meeting sa kasaysayan ng Villanueva Food Group ay magsisimula na. Pumasok si Marco sa conference room na suot pa rin ang kanyang delivery uniform. Tinitingnan siya ng lahat, ang mga vice presidents, ang mga directors, ang mga department heads. May iba na nangingiti ng puno ng pagtataka. May iba na mukhang nag-aalala. At may ilan, at napansin ito ni Marco, na mukhang kakot. Ang mga takot ang siyang pinakamahalagang tiningnan niya. Nagsimula siyang magsalita ng mabagal. Walang galit na makikita sa kanyang mukha. Mahinahon. Kontrolado. Ngunit sa bawat salita ay may bigat na. Sinabi niya sa kanila ang lahat. Ang 3 linggo niya bilang delivery rider. Ang mga natuklasan niya tungkol sa kondisyon ng mga rider. Ang extortion scheme. Ang corporate espionage. At ang pinakamahalaga, ang mga pangalan.
Isa-isa, binigkas niya ang mga pangalan ng mga taong sangkot sa konspirasyon. Sa bawat pangalan, may mukha sa conference room na nagsimulang magpawis. At pagkatapos niyang sabihin ang lahat, nagsalita si Marco ng mga salitang ito. Hindi kayo maaaring magtago. Hindi kayo maaaring magsinungaling. Ang lahat ng ebidensya ay nasa aking mga kamay. At ang tanging tanong ngayon ay kung pipiliin ninyong gumawa ng tamang bagay. Pipiliin ninyong harapin ang mga kahihinatnan ng inyong mga ginawa. 3 segundo ng katahimikan. At pagkatapos, nagsimulang tumayo ang mga taong tinatawagan niya sa conference room, isa-isa, patungo sa pintuan, kasama ang kanilang mga bagay, dahil alam nilang tapos na ang laro. Sa susunod na 2 linggo, ang mga legal na hakbang ay kumilos ng mabilis. 10 manager at supervisor ang na-terminate. 5 sa kanila ang kinakasamahan ng kaso sa korte. 2 executive ang nag-resign bago pa man sila makonfront ng opisyal. Ngunit ang mga ebidensya ay sapat na para harapin sila ng mga legal na kahihinatnan. At ang mga kumpanyang nagbayad sa mga insider para sa corporate espionage ay kinaharap ng civil lawsuit na ang halaga ay umaabot sa daan-daang milyong piso. Ngunit para kay Marco, ang legal na aksyon ay hindi ang pinakaimportanteng bahagi ng lahat ng ito. Ang pinakaimportanteng bahagi ay ang mga delivery rider. Ang 10 milyong piso na kinuha ng mga korrupt na manager mula sa mga rider sa loob ng mahigit 2 taon. Ito ang unang pinagtuunan ng pansin ni Marco. Sa pamamagitan ng kanyang legal team, nagsimulang magkompute ng mga na-extort na halaga mula sa bawat apektadong rider. At ang Villanueva Food Group ay nagpasya na ibalik ang bawat piso. May dagdag na interest. Para kay Dong, ang former engineer na naging delivery rider, ang taong nag-ingat sa kumpidensyal na impormasyon sa kabila ng panganib sa kanyang sariling kabuhayan, may espesyal na desisyon si Marco. Inimbitahan niya si Dong para sa isang personal na pulong. At sa loob ng pulong na iyon, alok ni Marco ang isang posisyon sa kumpanya. Hindi bilang delivery rider, kundi bilang head ng bagong departamento na siya mismo ang mag-overseeing, ang Rider Welfare and Operations Integrity Department. Si Dong ay naiyak sa loob ng opisina ng C. At si Marco ay naiyak din, ngunit nagtago siya nito hanggang lumabas na si Dong. Sa mga sumunod na buwan, bago matapos ang taon, ang Villanueva Food Group ay nagpatupad ng mga pagbabago na malawak ang epekto. Ang lahat ng delivery rider ay binigyan ng bagong motorsiklo. Ang meal allowance ay ipinatupad sa lahat ng rider, katumbas ng meal allowance ng mga office employee. Ang rating system ay ganap na binago para matiyak na ang mga pagtatasa ay hindi maaaring manumanong baguhin ng kahit sinong supervisor. At ang pinakamakabuluhang pagbabago, ang buwanang Sea Rider Day, kung saan si Marco mismo ay gumagawa ng actual deliveries para manatiling konektado sa tunay na karanasan ng kanyang mga empleyado sa lupa. Ang balita tungkol sa lahat ng ito ay kumalat ng mabilis. Hindi lang sa loob ng industriya, kundi sa buong bansa. Ang kwento ng Sea na naging delivery rider, na natuklasan ang malawak na korupsyon, at nagbago ang buong sistema ng kumpanya, ay naging isang kwento na kinukwento ng mga tao sa mga hapagkainan, sa mga social media post, sa mga pahayagan. Ngunit ang pinaka-hindi inaasahang twist ay nangyari ng mahigit 6 na buwan pagkatapos ng lahat ng ito. Ito ang kwento ni Marco Villanueva. Ngunit sa totoo lang, ito rin ang kwento ng marami sa atin. Ang kwento ng mga taong nagsimula sa wala, na nagtatrabaho ng husto, na natutuklasan ang mga katotohanang masakit, at pumipiling gawin ang tamang bagay kahit mahirap. At ang aral sa kwentong ito ay hindi lang para sa mga C, hindi lang para sa mga negosyante. Ito ay para sa lahat ng tao, rider man o executive, estudyante man o guro, bata man o matanda. Ang unang aral ay ito, ang tunay na poder ay hindi nagmumula sa titulo o sa posisyon. Nagmumula ito sa kaalaman. Ang lalaking nakasakay sa motorsiklo ay mas makapangyarihan kaysa sa mga nakaupong komportable sa boardroom. Dahil ang lalaking nakasakay sa motorsiklo ay may kaalaman na wala ang mga nakaupong iyon. Ang ikalawang aral ay ito, ang katahimikan ay isang sandata. Sa mundo na puno ng mga taong nagmamadaling mag-react, nagmamadaling magalit, nagmamadaling gumawa ng desisyon ng hindi pinag-isipan, ang taong marunong huminto, makinig, mag-ipon ng impormasyon, at kumilos ng tama sa tamang oras ay palaging may kalamangan. Ang ikatlong aral ay ang pinakamahalaga, huwag kalimutan kung saan ka nagmula. Ang tagumpay ay may kakayahang magbago ng tao, at hindi palaging sa magandang paraan. Ang pera, ang poder, ang posisyon, lahat ng ito ay maaaring gumawa ng distansya sa pagitan ng isang tao at ng tunay na mundo. Ang mga taong pinakamatagumpay ay ang mga nakakahanap ng paraan para manatiling konektado sa realidad. Kahit ang ibig sabihin noon ay pagsakay sa motorsiklo at paghahatid ng pagkain. At ang pang-apat na aral, ang isang bagay na hindi palaging sinasabi ngunit palaging totoo, ay ito,
Ang mga taong pinakanangangailangan ng iyong pansin ay hindi palaging ang mga pinakamaingay. Ang mga delivery rider, ang mga cashier, ang mga janitor, ang mga security guard, ang mga taong tinitingnan ng iba ng walang espesyal na atensyon. Sila ang madalas na may pinakamahalagang kaalaman tungkol sa kung paano talaga gumagana ang mundo sa paligid mo. Pakinggan sila. Alamin ang kanilang mga kwento. Dahil sa kanilang mga kwento, matatagpuan mo ang mga katotohanang hindi mo mahahanap sa kahit anong boardroom presentation. Sa mundo ngayon, maraming Marco Villanueva ang kailangan. Hindi mga silang, kundi mga taong handang bumaba mula sa kanilang posisyon. Marinig ang mga tao sa paligid nila, at gumawa ng mga pagbabago batay sa katotohanang natutuklasan nila. At sana, sa iyong sariling buhay, kahit maliit lang ang iyong espasyo ng impluensya, kahit limitado lang ang iyong resources, maisabuhay mo ang prinsipyong ito. Makinig sa mga taong madalas na hindi pinakikinggan, makita ang mga taong madalas na hindi nakikita, at gumawa ng kahit maliit na bagay para gawing mas tama ang mundo sa iyong paligid. Dahil kung lahat tayo ay gagawin ito, bawat isa sa aming sariling paraan, ang kabuuang epekto ay hindi magiging maliit. Ang kabuuang epekto ay magiging isang mundo na mas patas, mas makatao, at mas karapat-dapat sa lahat ng tao na nagsusumikap dito araw-araw. Katulad ng mga delivery rider na nagtatrabaho sa ulan para maihatid ang pagkain sa mga taong hindi nila kilala. Katulad ni Dong, ang dating engineer, na ngayon ay gumagawa ng mas malaking trabaho, hindi bilang rider, kundi bilang tagapagtanggol ng lahat ng rider. Katulad ni Marco, ang batang lalaki mula sa Visayas, na hindi nalimutan ang kanyang pinagmulan kahit nasa rurok na siya ng kanyang tagumpay. At katulad mo, ikaw na nagbabasa o nakikinig ngayon, na ginagawa ang iyong pinakamahusay sa araw-araw. Kahit na may araw na parang walang saysay ang lahat ng iyong ginagawa, mayroon itong saysay. Lagi. Kahit hindi mo ito nakikita agad. Ang kwento ni Marco ay hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang pagbabago sa Villanueva Food Group. Hindi pa tapos ang paglalakbay ni Dong. At ang mga delivery rider na ngayon ay may mas maayos na kondisyon sa trabaho. Ang kanilang mga kwento ay nagpapatuloy din. Ngunit ang pinakamahalagang kwento, ang kwento na kailangan mong dalhin sa iyong sariling buhay pagkatapos marinig ito, ay ang kwentong ito. Ang mga bagay ay hindi palaging kung ano ang hitsura nila. Ang lalaking nakasakay sa motorsiklo ay maaaring ang pinakamakapangyarihang tao sa kwarto. Ang taong mukhang wala pang saysay ay maaaring may kaalaman na maaaring magbago ng lahat. At ang pagkilala sa dignidad ng bawat tao, anuman ang kanilang posisyon, anuman ang kanilang kalagayan, ay hindi lang isang magandang ideya. Ito ay isang praktikal na pangangailangan kung gusto mong maunawaan ang tunay na mundo. Maraming salamat sa iyong pakikinig hanggang sa katapusan ng kwentong ito. Kung naantig ka ng kwento ni Marco at ng mga delivery rider na katulad niya, kung naramdaman mo na may bagay sa kwentong ito na dapat marinig ng iba, huwag palampasin ang pagkakataong ito para ibahagi ito. I-like ang video na ito para malaman ng mas maraming tao ang kwentong ito. I-subscribe sa aming channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod na kwento. Dahil mayroon pa kaming mga kwento na naghihintay na ikwento, mga kwento na mas nakakakilig, mas nakakapagpabago, at mas hindi inaasahan kaysa sa kwentong ito. Ang susunod na video, at pakinggan mo ito ng maayos, ay tungkol sa isang babae na 7 taon na nagtatrabaho bilang kasambahay sa bahay ng isang pamilya na hindi niya alam na siya pala ang legitimate na tagapagmana ng mismong negosyo ng pamilyang iyon. At ang araw na nalaman niya ang katotohanan, ang araw na iyon ay nagbago ang lahat, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya. I-subscribe ka na ngayon at i-on ang notification para handa ka nang marinig ang kwentong iyon. Dahil sa mundo na ito, ang mga pinakamatinding kwento ay hindi sa mga pelikula. Nasa paligid natin sila, sa mga kalsada, sa mga bahay, sa mga opisina, sa mga delivery bag na tinatagan ng mga kamay ng mga taong hindi natin kilala. Pakinggan ang mga kwentong iyon. Dahil sa pakikinig, nagsisimula ang pagbabago.